Feature natin is itong GNG TR16 GMS MK2 na 13.5 inches. Ito na yung naka-gate aster. And then itong Wild Hog na 13.5 inches. CM16 guys. Dalawa kasi yung klase ng Wild Hog meron. So ito CM16. Okay, so unahin ko na to. Lapit mo onte. So guys, yun nga nabanggit ko kanina, naka-gate aster na siya. Ayan o. So, powered by gate aster. And then, nakalagay na rin dito yung battery na pwedeng gamitin sa kanya. Yan, warning. Okay, so front assembly is metal. Yan, 13.5 inches yung handguard niya. Teka nga, medyo na tawag doon, nangingilo. Okay, so metal din na receiver. Yung receiver niya guys, ngayon ako nakakita ng GNG na walang markings yung pinaka sa magwell niya. And then metal din yung outer barrel niya with 14mm na CCW thread. So pwede kayo maglagay ng compensator, tracer, or suppressor attachment dyan. Outer barrel is metal, receiver, handguard is M-lock. And then meron na rin siyang rail dun sa unahan for accessory attachment. Yan, kabilaan yan. So kung maglalagay kayo ng flashlight, laser, pwede dito. And then, ito guys, sa under rail niya, ayan, pwede kayo maglagay dyan ng hand stop. So, hindi naman siguro tayo maglalagay ng grip dyan kasi sobrang layo niyan. Not unless sobrang tangkad mo. Ayun no. So, perfect lang dito is hand stop. Ayan, di ba? Ako nga, hindi ko naabot eh, oh. Okay, pero kung gusto niyo naman maglagay ng grip, pwede naman dito. Maglalagay lang kayo ng adapter. And then, for the sights, ayan, nakita niyo naman, naka-fiber optic sight siya. Folding sights. So, adjustable yung rear sights. And then, may swivel na siya for sling attachment. Ito sana yung nilagay dun sa MGCR. Yan, swivel. And then, selector niya, ambi. Charging handle is metal. Naka-rotary type chamber, GNG. And then, may bababa akong hindi nabanggit. So, 5 position na GOS na V15 na stock. Ayan. So, hindi ko na siya i-adjust pero 5 position siya guys. Same with ENC. And then, rubber tong duluhan. And then, yun, nabanggit ko na rin kanina, naka-gate aster siya. And, naka-DINS plug na rin. Okay? So, teka, check muna natin kung mga may hindi ako nabanggit. So, magazine. Ito yung magazine niya. Sobrang ganda ng magazine niya. Ayan, oh. Yung mga dummy bullets pa. So, 30 rounder lang to. Sobrang, kalagi kasi dito 30 rounds eh. BB loading capacity, magazine. So, ambi selector, ambi bolt catch, bolt catch, ambi. Hindi. So, hindi siya ambi. So, iba tong nakalagay. Siguro, kasi usually may mga releases na European release, Asian release. Pero ito hindi. Hindi siya ambi. Ambi lang yung selector. Ayan. So, regular trigger lang din siya. Yung mag catch, ambi. Ayan. Okay. So, ipunta muna tayo doon sa Wild Hog bago natin ito i-test. Ito namang Wild Hog, sobrang tagal na nitong unit na to. Meron tong apat na tawag dito. Apat na haba, 9 inches, 7 inches, 12 inches at saka 13 inches. Ito yung pinakamahaba sa kanila. Ito naman, front assembly is 13.5 inches. Naka-keymod siya guys. And then meron siyang receiver na polymer with GNG markings.
ambi yung magazine release, non-working yung bolt release, polymer yung selector, and sights, wala siyang kasamang, meron siyang kasamang front sights. So, metal front sights, GNG. And then, ito, na-adjust tong likuran. Okay, so for the stock, adjustable din yung stock. And then, yung battery compartment natin, nandito rin sa buffer tube. For the charging handle, metal yung charging handle niya. And then, yung chamber niya is the classic GNG chamber. Okay? So, ititest din natin siya. So, GNG is one of the most reliable or one of the best yan. Kumbaga, isa yan sa mga nire-recommend namin dito, mapa HPA build, mapa 600 FPS build. Isa yan sa mga nire-recommend namin sa mga clients namin. Pero kung mapapansin nyo guys, GNG, medyo mababa yung FPS out of the box. Kasi nga, merong mga parte dito sa mundo na, or sa ibang bansa, parang parang masyadong formal yung mga parte sa mundo. May mga bansa na regulated yung FPS nila. So sa atin dito, hindi naman na-regulated yung FPS eh. Kahit maglabas tayo dito ng out of the box, 500, okay lang eh. Pero sa Japan, sa Japan, nasa 300, 350 yung limit nila. So ayun, kaya makikita nyo, hindi basihan yung yung kasi mas malakas, mas quality. Hindi ganun. So talagang sa GNG, mababa talaga yung FPS niya out of the box. And yung mga parts niya, gaya nitong sa mga hindi pa to metal piston eh. So talagang naka-design siya for ganong FPS. So, kung magpapa 600 kayo, guys, ayan, magpapalit din kayo ng mga piston. Hindi pa metal parts to. Pero, nakita nyo naman, build, quality talaga sa GNG. Oh! Sige, test na natin to. Yun, so pagka tumunog na yun, yung mga ETU natin ngayon, yung mga unit na naka-ETU ngayon, lalo na yung mga programmable. Hindi ko pa natatry ito i-program. Hindi ko pa rin alam kung paano siya pina-program. Pero pag ganong tumutunog na, yung ibig sabihin, pumapasok na siya sa programming system niya. So yun, ang natry ko pa lang i-program is the Poseidon unit and Lancer Tactical. Yan, paborito natin i-program yan kasi sobrang dali lang i-program ni Lancer Tactical. Pero itong Gate Aster guys, ito yung quality talaga na ETU. So, ang dami din nagkabang nito. Lalo na ngayon, for example kay LCT, naglagay na rin sila ng gate. So yan, test natin to. Bilis ng trigger response. Kita nyo naman guys, sobrang solid. Sobrang bilis ng response. Ayan, 360. So expect na natin GNG na sa mga ganyang mark lang. 330, 360, siguro mataas na yung 380. Okay, full auto. Yan, so 30 rounds lang kasi ito. Okay. So guys, again, GNG TR16, ito na lang ang available natin for the TR16 series. So nakita na lang ito ng tao kasi naghahanap kami ng i-video para sa inyo eh. And then, ito, Wild Hog. Ayan. So, yung niya rin, stock niya rin, parehas sila. Naiikot lang. Ayan, ayaw pa yata magpakabit So, guys, ito may ETU din Ito. Yan nasa likuran. So, regular GNG ETU lang to. And then, ito yung fuse.
Ayan, so FPS 350, hindi naman sila nagkakalayo. Auto. Ayan. So GNG Wild Hog 13 inches. Sobrang popogi. And kung may questions kayo guys regarding this unit, PM lang kayo sa page